Bagong lahat, oras na para gatasan ulit si Bronny James dahil ayon sa report na break ni Bronny ang record para sa NBA jersey sales para sa mga rookie nang makabenta ng 500,000 unit na merong presyong $100 per unit. 50 million ang revenue nakuha ng Lakers kay Bronny pa lang ngayong season. Ito yung pangpasweldo nila kay LeBron. Tubong lugaw daw ng Lakers kay Bronny dahil ang sinusweldo nila kay James hindi pa guaranteed. Nasa almost $5 million ang binabayaran nila kay Bronny sa buong kontrata niya. Nalagpasan din niya sa sales yung tatay niya noong 2003-2004 season, 20 years ago. November pa lang nalagpasan na talaga ni Bronny si LeBron Sr. sa most searched Google keyword para sa jersey, ang pinakamarami since 2024 ng June. Naging pangalawa tuloy si LeBron. Yung Summer League jersey pa ni Bronny dati na benta ng $38,000 or mahigit 2 million pesos. Tinalo pa niya yung Tambay Cup. Hindi pa naglalaro si Bronny James sa Lakers niyan. Kaya bawing-bawi ang LA sa pagkuha nila sa kanya. Kasama pa dyan yung tickets ng Bronny Games sa G-League. Nagtataas din yung presyo para sa mga scalper. At least nakakapagbigay siya ng kabuhayan. Kaya maraming bumibili ng jersey ni Bronny James. Bukod sa part siya ng NBA ay part din siya ng gaming community. Doon talaga pang all-star si Bronny. Unang father and son duo ng NBA at hindi sina Malik Beasley at Scottie Jr. Magiging mahal ang jersey ni na LeBron at Bronny dahil papalapit na ang retirement ni LeBron. Merong mga kakaibang collector sa US. Hindi man siya maging star player katulad ni LeBron, part pa rin siya ng LeBron accomplishment. Ang isang rookie naman na si Jared McCain, indefinite mawawala sa Philadelphia dahil sa torn meniscus injury. So ang magiging reference ko na lang dito si Joel Embiid dahil halos parehas sila ng injury nakuha nung last year. Lateral meniscus naman kasi yung kay Embiid. Inabot siya ng 3 buwan bago makabalik. Possible ganun din ang maging traction kay McCain. Dahil hindi naman sinabi dong out na siya sa season. Possible pa siyang makabalik. Mukhang nabati ko ata. Kung si Bronny James nakabenta ng maraming jersey, si McCain naman nakabenta ng maraming nail polish. Siya din yung front runner sa Rookie of the Year ngayong season. 15 points, 2 rebounds, 2 assists, 46 and 38% pa. Para maging Rookie of the Year si McCain, 42 games pa ang kailangan niyang habulin. Kapag hindi siya nakabalik before February, hindi na siya magiging part ng Rookie of the Year award dahil kukulangin na siya sa 65 games. Ang papalit sa kanya ngayon bilang frontrunner sa Rookie of the Year ay yung dating second runner na si Stephon Castle ng San Antonio. 12 points, 2 rebounds, 3 assists per game. Medyo late na kasi siyang bumabawi ngayong season. Yun nga lang, injured din ang balikat ni Stephon Castle pero hindi naman ganong katagal mawawala. Ang susunod naman si Jalen Wells ng Memphis na merong 11 points, 3 rebounds at 2 assists. Bago pa pumasok yung first overall na si Zaccharie Risacher ng Atlanta Hawks na meron namang 11 points, 3 rebounds at 1 assist per game. Parang elimination ng mga rookie yung nangyayari ngayong season. Si Damian Lillard naman mukhang makakakuha na ng championship sa kanyang karir dahil pasok na ang Milwaukee Bucks sa NBA Cup Finals. Makakatapat nila yung OKC Thunder. Si Thanasis pa rin ang mukhang makakapagbigay kay Dave ng championship. Dati pinagtatawanan lang niya eh. Ngayon, si Doc Rivers ang head coach ng Bucks pero si Darvin Ham ang usap-usapan online. Assistant coach si Darvin Ham pero undefeated pa rin siya sa in-season tournament. So nabasa ko lang to sa comment section na paano daw naging undefeated eh hindi naman siya ang head coach. Part pa rin ng team si Darvin Ham. Ano yan, saling pusa. Partida lang yan, lagi pang nakapamulsa, nananalo. Naka 32 points, 14 rebounds at 9 assists si Giannis, nahiya pang mag triple-double. 25 points, 6 rebounds, 7 assists naman at may 5 3-point shot si Damian Lillard. Pang-apat na player sa history si Dame na may pinakamaraming 25, 5, 5 and 5. Sa technicality, ang Bucks number 5 sa East. 1 game behind sa kanila yung Knicks. Nasa 8-2 record pa ang Bucks sa last 10 games. Isa na lang yung problema ngayon ng Milwaukee dahil sa top 6 teams sa East, ang Bucks ang worst team sa road games. 4-7 record. Sa NBA pa naman para maging contender talaga ang isang team, dapat mataas din ang winning rate niya sa mga road games.